Amara's point of view. Nakangiti ako habang nakatingin sa engagement ring na nasa harapan ko. Next week na ang kasal ko. Ikakasal na ako sa lalaking sobrang mahal na mahal ko. Excited ka na? Nakangiting sabi ng best friend kong si Rika. Syempre naman. Tugon ko bago siya nakangiting lingunin. Alam mo naman kung gaano ko kagusto si Sean, hindi ba? High school pa lang, siya na talagang pinapangarap ko. Buti nga't napansin niyang ganda ko eh. Natawa si Rika. Worth it ang pagtutulak ko sa'yo noon sa kanya. Grabe, super saya ko para sa'yo, Amara. Thank you, you're my best friend forever. Nakangiting sabi ko bago siya yakapin. Excited na akong makahanap ka rin ng soon-to-be husband mo. Excited ako na ako naman ang a-attend ng kasal mo. Humiwalay sa yakap si Rika. Huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na yon. Nakangiting sabi nito. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay niya sa akin na ikinakaba ko. Hindi ko pinansin ang kaba ko at ngumiti na lamang sa kanya. Naputol ang pagmumoment naming mag-best friend nang dumating ang aking lalaking pakakasalan. Hi love, nakangiting bati nito. Lumapit ito sa akin at agad akong hinalikan sa labi. How's my soon-to-be wife? Maayos na maayos, nakangiting tugon ko. Oo nga pala, gumawa ko ng lasagna para sa'yo. Sandali at titignan ko lang sa kusina at baka masunog sa microwave. Kasabay ng pagtalikod ko ay ang pagkawala ng ngiti ko. Ang hirap pa rin palang magpanggap na masaya. Kaharap silang dalawa. Alam kong may namamagitan sa fiancé ko at sa best friend ko. Hindi ako bobo para hindi mapansin ang ganoong bagay. Hindi ko man sila nahuli. Malakas talaga ang pakiramdam ko. Pero sana wala, kasi hindi ko kakayanin. Silang dalawa na lang sa ngayon ang meron ako. Maliban kay Papa, hindi ko kakayanin kapag nalaman kong tinatraidor nila ako. Kinuha ko ang lasagna kong niluto at isinalin sa 3 plato para sa amin. Ipinatong ko yun sa tray bago bumalik sa sala. Wala doon ang dalawa kaya't napahigpit ang hawak ko sa tray. Inilibot kong paningin ko at nakita ko sila sa veranda ng kondo ni Sean. Maingat at walang ingay akong lumapit doon at nagtago sa isang gilid. Sean, buntis ako. Natigilan ako dahil sa sinabi ni Rika. Sean, dinadala kong anak natin. What? Rika, hindi pwede yan. Next week nang kasal namin ni Amara. Tugon ni Sean. Rika naman, akala ko ba nagpipils ka? Sean, hindi ko rin naman ine-expect, okay? Inis na sabi ni Rika. Pero Sean, kailangan mo akong panagutan. Hindi po pwedeng abandonahin mo ang anak natin. Lalo pat parehas tayong gumawa nito. Rika! Tumaas na ang boses ni Sean pero mahina pa rin. Bahagya akong sumilip at nakita kong hawak ni Sean ang panga ni Rika. You planned all of this, right? Sinadya mong mabuntis para hindi kami magkatuluyan ni Amara. Gusto mong hindi matuloy ang kasal namin. Nakita kong pagngisi ni Rika. Sa isang iglap, parang hindi na siya ang best friend ko. Oo. Nakangising sagot ni Rika. Sean, akin ka naman talaga eh. Akin ka. Pero inagaw ka ng malanding Amara na yon. Inagaw ka niya sa akin. Rika, si Amarang mahal ko. Si Amarang mahal mo? Pero sa akin ka umuungol. Putol ni Rika sa sasabihin ni Sean. Pinakiramdaman ko ang sarili ko pero wala akong maramdaman. Gusto kong umiyak pero walang lumalabas na luha galing sa mga mata ko. Sean, mamili ka. Ako ang magsasabi kay Amara o ikaw ang magsasabi? Dagdag pa ni Rika. Lumabas na ako mula sa pinagtataguan ko at kitang-kita ko ang gulat sa mukha ng dalawa. Alam ko na, matagal na. Sabi ko, alam ko nang may namamagitan sa inyo pero hindi ko inaasahang magkakaanak kayo. Doon na tumulo ang mga luhang kanina ko pang hinihintay. Sean, sabi mo ako lang.
Sabi mo, ako ang kasama mong bubuo ng pamilya. Amara, please let me explain. Pagmamakaawa ni Sean. Sinubukan itong lumapit sa akin pero agad akong umatras. Mahal, please. Pinunasan ko ang luha ko bago tanggalin ng singsing at ibinalibag kay Sean. Hindi ko pinansin ang pagkagulat ni Sean. Binalingan ko si Rika. Rika, best friend tayo, hindi ba? Para nang tayong magkapatid eh. Pero bakit nagawa mo sa akin to? Nanghihinang tanong ko. Mahal ko si Sean, Amara. Malapit na nga kaming magkaroon ng relasyon nun eh. Pero umiksena ka pa. Sagot nito. Inagaw mo siya sa akin kaya't inaagaw ko siya sa'yo ngayon. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi nito. Napatawa na lamang ako ng pagak bago sila talikuran. Ayoko na silang makita pa. Mahal, may mga brasong yumapo sa akin mula sa likuran. Amara, baka pwede pa nating pag-usapan. Amara, please. Hinarap ko siya't malakas na sinampal. Ayan, para magising ka na sa katotohanan. Isang sampal pang binitawan ko sa kanyang pisngi bago siya talikuran. Kinuha kong bag ko bago patakbong lumabas ng kondo niya. Muli na lamang ako napaluhan nang makasakay ako ng elevator. Ang sakit-sakit. Yung lalaking nakikita mong kasama mo na sa future. Ang siya rin palang dudurog sa'yo. Ang dami na naming plano pero mukhang matutupad niya lang yun sa piling ng ahas kong best friend. Pinahid ko ang aking luha nang bumukas ang elevator. Lumabas ako ng building at agad pumara ng taxi. Ma'am, tila malungkot ang iyong mga mata. Sabi ng taxi driver. Nasaktan ka ba? Chismoso naman ito. Hindi ko pinansin ang driver at tumingin na lamang sa bintana ng taxi habang pinapahid ang mga luha kong patuloy sa pagtulo. Nang makarating sa bahay, ay agad akong nagbayad at bumaba na. Dire-diretso ako sa loob ng bahay hanggang sa makarating sa kwarto ko. Buwisit kayong dalawa! Umiiyak at inis kong sabi habang sinusuntok ang unan. Mga manliloko! Mga pangit! Kinuha ko ang mga litrato namin ni Sean. Tinignan ko muna yon bago punitin. Pati ang mga picture namin ni Rika ay napunit ko dahil sa sobrang galit. Ang sakit-sakit ng nararamdaman ko. Ang dalawang taong importante sa akin ay tinraidor ako. Nagtitirahan sila kapag nakatalikod ako. Buti na lang pala, hindi pa ako nabuntis kay Sean. Dahil kung hindi, dalawang panganay niya. Nakakadiring isipin na ang ipinangtitira niya sa akin ay ipinangtitira niya rin sa best friend ko. Amara, napatigil ako sa pagwawala nang bumukas ang pinto at iniluwal si Papa. Anong nangyayari sa'yo? Kinagat ka ba ng aso't para kang nagkarabis kung magwala? Papa, niloko ko ni Sean. Parang batang sumbong ko habang umiiyak. Nagtitirahan sila ni Rika. Tapos buntis na si Rika. Niloko nila akong dalawa, Papa. Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi ni Papa bago ako lapitan. Nasaan ang siraulong yon? Susugurin ko't puputulan. Anong karapatan niyang saktan ka, ha? Hindi ako sumagot at yumakap na lang sa kanya. Minsan ko lang iyakan si Papa. At alam niyang kapag umiyak ako ay nasasaktan talaga ako. Tahan na, iyahanap kita ng pogi. Sabi ni Papa bago haplusin ang buhok ko. Tahan na anak, kadiri ang sipon mo. Napatawa naman ako bago humiwalay kay Papa. Kinuha ko ang laylayan ng damit niya at doon suminga. Diring-diring naman ang tatay ko at mabilis na hinubad ang damit niya. Ang ganda-ganda mo pero sa laula ka. Sana multuhin ka ng honey bun sugar plum ko. Sabi nito. Masasaya nga ako kapag minulto ako ni mama eh. Natatawang sabi ko. Isusumbong ko sila siyan sa kanya. Natawa si Papa bago ko yakapin. Medyo maasim ka, Papa. Pabirong sabi ko kaya kinaltukan niya ako.
Okay lang umiyak, Amara. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo, lalo pat matagal kayong nagsama ni Sean. Sabi ni Papa. Hayaan mo't lilipas din yan. Matagal ang proseso pero alam kong makakayanan mo. Tumango lamang ako at niyakap siyang pabalik. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nagdadrama kay Papa. Magang-maga ang mga mata ko nang matapos ako sa pag-iyak, kaya tawa ng tawa ang Papa ko. Anak, mukha kang palaka. Tumatawang sabi ni Papa. Hindi ko alam minsan kung Papa ko ba talaga siya. Madalas kasi siyang mambuli sa akin. Sama ka na lang sa akin sa Tagaytay, sabi ni Papa. May kikitain akong kliyente doon na magpapagawa ng bahay. Sumama ka na lang sa akin para medyo makapag-relax ka. Isa kasing engineer ang Papa ko. Maraming kumukuha sa kanya dahil magaling siya. O sige po, sagot ko. Kailan ba yan pa? Ngayon na, sagot nito. Kanina pa nga ako dapat aalis kaso umiiyak ka pa. Hindi naman kita po pwedeng iwanang malungkot. Baka bugbugin ako ni mama mo sa panaginip. Natawa ako. O sige po pa, mag-iimpake lang po ako ng konting damit. Ang alam ko, 2 araw si Papa doon sa Tagaytay. Magpalit ka na rin. Mas maiging dito ka magpagpag ng damit na galing sa kondo ng manluloko. Mahirap na't baka nadala mo pa yan sa Tagaytay. Baka cheater din ang matagpuan mo doon kung sakasakali. Sabi ni Papa. O sige na't hihintayin kita sa labas. Ngumiti si Papa bago lumabas ang kwarto ko. Sinunod ko na lamang ang bili ni Papa. Nagpalit ako ng damit kahit na wala naman akong balak na humanap ng iba. Sariwa pa ang sakit sa dibdib ko. Kaya't hindi ko pa kayang lumandi ulit. Pagkatapos kong magpalit at mag-ayos sa mga damit ay lumabas na ako at bumaba. Ang bagal mo, sabi ni Papa, bago kuhanin ang dala kong maleta. Ang bigat naman ito. Amara anak, balak mo na yatang tumira sa Tagaytay. Ang OA mo pa, ilang damit lang naman po yan. Tugon ko bago siya irapan. Dumiretso kami ni Papa sa kotse niya. Ini-start nito ang kotse bago niya ito paandarin patungo sa Tagaytay. Tahimik lamang ako sa biyahe habang nakatingin sa bintana ng kotse. Mas magandang mag-emote kapag may background music, kaya't pinaandar ko ang speaker ni Papa sa kotse. Parehas kaming napatalon sa gulat dahil sobrang lakas ng music at rock pang tugtog. Aba, broken ka lang, papatayin mo na ako sa gulat? Sabi ni Papa bago hinaan ang music. Papa, bakit naman po ganyan ang mga tugtugan nyo? Nakangiwing tanong ko. Rock and roll! Sagot ni Papa at dumila pa. Napangiwi na lamang ako at hindi na siya pinansin. Hindi ko minsan alam ang trip ni Papa. Sa tanghalian ay nag-drive-thru na lang kami ni Papa. Pagkatapos kong kumain ay natulog ako dahil pagod ako, mentally and physically. Nang magising ako'y madilim na't nakahinto ang kotse sa tapat ng isang hotel. Napayakap ako sa sarili ko nang biglang buksan ni Papa ang bintana ng kotse. Ang ginaw? Nandito na tayo, sabi ni Papa. Gising na ba ang diwa ng anak kong niloko? Sinamaan ko ng tingin si Papa pero tumawa lang ito. Bumaba si Papa ng kotse kaya bumaba na rin ako. Nag-unat-unat ako dahil medyo masakit ang katawan ko. Tara na sa loob, sabi ni Papa. Ready na ang tutuluyan nating dalawa. Mauna ka na po, sagot ko. Maglalakad-lakad lang ako. Ang ganda po kasi rito O sige, tugon ni Papa. Anak, tandaan mo, kahit gaano kabigat ang nararamdaman mo, huwag kang magpapasagasa o tatalon sa tulay. Napaka-OA mo talaga, Papa. Nakasimangot kong sabi. Inabutan muna ako ni Papa ng jacket na agad kong kinuha. Pumasok si Papa sa loob ng hotel. Ako naman ay naglakad-lakad sa sidewalk. Nagplano kami noon ni Sean na pupuntahan ang mga gusto naming lugar na magkasama at bilang mag-asawa. Kaso hanggang pangarap nilang pala yun. Magkakaanak na kasi siya sa best friend kong itinuring kong kapatid. Sa paglalakad ko'y nakarating ako sa isang magandang bar. Wala namang masamang uminom, lalo pat nasasaktan ka. Sabi nga nila, alcohol ang sagot sa isang sugat. Pumasok ako sa loob ng bar at dumiretso sa counter, tsaka nag-order ng isang matapang na alak.
Inisang lago ko yun at napapikit na lamang ako dahil sa pait. Pero mas mapait pa rin ang naranasan ko ngayong araw. Bakit kayong mga lalaki hindi marunong makontento sa isa? Tanong ko sa bartender. Halata namang nagulat dahil sa tanong ko. May kinasta ng isa. Gusto may kakastahin pang iba. Iba-iba ba ang lasa naming mga babae, ha? Napakamot na lamang ito sa ulot nila pag lang ulit ang order kong alak. Hindi naman ganun ang lahat ng lalaki. Mali ka lang nang napili. Napalingon ako sa gilid ko nang may nagsalita. Isang gwapong lalaki na matangkad ang bumungad sa akin. Sabi niya ako lang. Parang batang umiyak na ako. Tapos, kinasta niya pala yung best friend ko. Alam mo yun, ikakasal kami next week tapos nakabuntis siya. That really hurts, sabi nito. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ng lalaking gwapo na nagngangalang Maximo. Mabait siya at pilit pinapagaan ang loob ko. Napag-alaman ko rin na mas matanda siya sa akin ng 5 taon. 33 na siya, ako naman ay 28. Ang simpleng pag-uusap namin ay lumalim hanggang sa namalayan ko na lang na nasa iisang kama na kami at pinagsasaluhan ang katawan ng bawat isa. Hindi na ako masyadong nakapag-isip ng maayos dahil kakaibang pakiramdam ang ibinibigay sa akin ni Maximo. Hindi ko alam kung ilang oras kaming gumagawa ng milagro. Nang matapos kami nakatulog agad ito habang ako'y mabilis na tumayot nakapagbihis. Masakit ang katawan ko at parang naiiyak ako dahil sa katangahan ko. Muli kong sinulyapan si Maximo bago mabilis na lumabas ng kwartong yon at magtungo sa hotel namin ni Papa. Mabuti na lamang at tulog na si Papa kaya hindi nito makikitang itsura ko ngayon. Ang bobo mo kahit kailan! Singhal ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin at nababasa ng tubig. Bobo ka, Amara! Magna cum laude ka! Pero bobo ka pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko ay pinaglalaruan ako ng tadhana. Pero sana, matapos ang paglalaro niya dahil akong napapagod sa aming dalawa. Maximus point of view. Masakit ang ulo ko nang magising ako. Nakangiting nilingon kong katabi ko pero natigilan ako dahil wala ron ang magandang babaeng nakilala ko kagabi. Amara? Pagtawag ko sa pangalan nito pero wala akong natanggap na sagot. Bumangon ako at dumiretso sa banyo pero wala siya. Tinignan ko ang loob ng closet ko pero wala rin siya. Tumingin ako sa ilalim ng kama pero wala rin siya. Really? Pagkatapos mo kong akitin kagabi, iwanan mo ko? Napatawa ako bago napasimangot. Maglalakad na sana ako papasok ng banyo. Pero natigilan ako nang makita ang isang panty na kulay pula. Nakangising dinampot ko yun at inamoy. Langhap sarap. Akala mo makakalayo ka? No baby, I will find you. Nakangising sabi ko bago dumiretso sa CR at naligo. Nag-check out ako sa hotel nang makapag-ayos na ako. Gusto kong hanapin ngayon si Amara pero kailangan ko nang bumalik sa Manila dahil may malaki raw problema sa pamilya. As always. Nasa 5 oras ang biyahe ko bago ako makarating sa bahay. Of course, dala-dala ko sa bulsa ko ang panty ni Amara. It's my lucky charm. Hello there people, anong problema na naman? Tanong ko nang makapasok sa loob ng bahay. Where have you been, Maximo? Tanong ni Mommy, and she's glaring at me. Tagaytay. Tipid kong sagot bago maupo sa tabi ng pamangkin kong si Sean. Yeah, at the age of 33, I already have a nephew. Nakalapit lang ng edad ko. Sean is 30. Bunso ako sa aming 3 magkakapatid. 2 years old lang ako nang mabuntis si ate kay Sean. Kinansel ng fiancé kong wedding namin, sabi ni Sean. Anong kalokohan bang ginawa mo? Seryosong tanong ko. Nakabuntis yung magaling mong pamangkin, sagot ni ate Maxine. At alam mo ba kung sinong nabuntis niyan? Si Rika! Si Rika na kaibigan ng fiancé niya. Hindi ko pa nakikilala ang fiancé ni Sean dahil sa tuwing papupuntahin niya ito sa bahay, sakto namang nasa business trip ako o hindi kaya'y nasa galaan.
Wow, that's cool. Kinwelyuhan ko si Sean kaya napalunok to. Kahit 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Takot siya sa akin. Alam niya kasi kung anong kaya kong gawin. Pinayuhan ba kitang magloko? Seryosong tanong ko sa kanya. Umiling ito. Sorry. Eat your freaking sorry. Pabalya ko itong binitawan. Anong plano mo ngayon? Kailangan mong pumili, Sean. Hindi namin ito-tolerate ang kalokohan mo. I love Amara. Naiiyak na sabi nito. Gusto kong magpakasal sa kanya. Kaso ayaw na niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Amara? Mahal mo pala, bakit ka gumawa ng kalokohan? Inis na tanong ni Ate Maxine sa kanya. Sean, panagutan mo ang anak mo kay Rika. Kahit ako si Amara, hindi kita patatawarin. Ang bait-bait ng bata tapos niloko mo? What's the name of your fiancé again? Tanong ko kay Sean. Amara de la Cruz. Sagot nito kaya natigilan ako. Si Amara ko? Kung ganun siyang lalaking tinutukoy ni Amara. Grabe namang tadhana to. Masyadong mapaglaro. You won't marry Amara anymore. Madiing sabi ko bago tumayo. Ang kaibigan niyang pakasalan mo. You can't do anything about that, Sean. Ikaw nang bahala sa kaibigan ni Amara. At ako nang bahala kay Amara. Sorry, my nephew. I love you as my family. But Amara makes me crazy. Pasensyahan na lang, Sean. You lose the chance to be with her. At saan ka naman pupunta? Singhal ni Ma'am sa akin. Tagaytay, sagot ko. Hindi pa naayos ang problema kaya't walang aalis ng bahay na ito. Madiing sambit nito. Subukan yung itapak ang mga paa niyo sa labas ng bahay na to. Itatakwil ko kaya bilang Laurent. Napasimangot naman ako bago muling naupo. Mapapatiklop ka na lang talaga kapag galit siya. Mabait si Mommy pero grabing magalit. Yeah, everyone are afraid of her. Kahit si Daddy tiklop sa kanya. Han, wag mo naman takutin si Maximo. Mahinahong sabi ni Daddy sa kanya. Bunso ako kaya naman spoiled ako ni Dad. Kaya nga lagi silang nagkakagalit ni Mami. Tigilan mo ang pag-spoiled sa bunso mong suwail. Masungit na sabi ni Mom sa kanya. Itatakwil ko talaga kayong dalawa kapag hindi kayo nakinig. Napahinga ng malalim si Dad at napatiklop na lang bago manahimik. Mukhang nakakatakot magkaroon ng asawa. Yung tipong may tattoo ka pero masasayang na lang kapag nagalit ang asawa mo. Sean, si Rika ang pakakasalan mo next week. Sabi ni Mommy kay Sean. Lola, ayoko po. Mahinang sagot ni Sean. Si Amarang mahal ko. Pwede ko namang panagutan ang anak namin ni Rika nang hindi siya pinapakasalan. Binato siya ng tungkod ni Mommy kaya't natawa ko. Napatigil naman ako sa pagtawa nang sumama ang tingin sa akin nito. At ano? Magiging bastardo ang anak mo? Singhal ni Mommy sa kanya. Si Rika ang pakakasalan mo sa susunod na linggo. Kung ayaw mo, lumayas ka na sa pamilya namin. Hindi namin kailangan ng isang hindi marunong mag-isip. Natahimik naman si Sean. Hindi mahigpit ang pamilya namin. Pero kapag sira ulo ka, magpaalam ka na lang. Sean, just listen to your lola. Sabi ng ama ni Sean. Inumpisahan mo. Tapusin mo. Fine. Mahinang sabi ni Sean. Just for the baby, Lola. Aayusin ko pa rin kung anong meron sa amin ni Amara. This time, si Daddy naman ang nagbato sa kanya ng tungkod. Ano? Gagawin mong kabit si Amara? Singhal ni Daddy sa kanya. Maxine, pagsabihan mo ngayong anak mo. Hindi porket unang apo yan kukonsintihin natin siya sa mga katangahan niya. Babarilin talaga kita, Sean, sinasabi ko sa iyo ha. Sabi ni Kuya Maki sa kanya. Pangalawa siya sa aming magkakapatid nila Ate Maxine. Tama na kasi, Sean. Ako nang bahala kay Amara. Stay ka na kay Rika. Napabungis-ngis na lamang ako dahil sa naisip ko. Napatigil na lang ako ng pagbungis-ngis nang may bumato ng ashtray sa mukha ko. Tinamaan ako sa ilong kaya napasapo ako doon. Mommy! Inis kong sabi. Sumama lamang ang tingin nito sa akin kaya parang bata na lang akong napalunok. Ang hirap mahalin ng nanay ano. Hindi mo masaktan kapag nanakit na.
Mukhang matagal-tagal yata akong makukulong sa mansyon. Ang tagal tuloy bago ko mahanap si Amara ko. Amara's point of view. 2 buwan na ang lumipas at mas naging maayos ako. Nabalitaan kong ikinasal si Sean at Rika. Binigyan ako ng invitation ni Rika pero hindi ako sumipot dahil hindi naman ako martir at hindi ko sila papalakpakan. Sa ngayon, nag-focus ako sa perfume shop na ipinatayo ko. Ito kasi ang business noon ni Mama at gusto ko lang ipagpatuloy. Ang nangyari noon sa amin ng estrangherong si Maximo ay hindi pa rin nawawaglit sa isipan ko. Paano ba naman mawawaglit? Nagbungang isang gabing kapusukan namin. 5 weeks akong buntis ngayon sa anak namin. Kamusta naman ang anak kong buntis? Tanong ni Papa na kapapasok lang ng shop ko. Nakita mo na ba ang daddy ng apo ko? Nahimatay kasi ako noong nakaraang linggo at sakto namang si Papa ang nagdala sa akin sa ospital. Siya rin ang unang taong nakaalam na buntis ako. Galit na galit siya pero wala naman siyang nagawa. Mamahalin na lang daw niya ang apo niya. Pogi naman daw kasi ang ama nito. Papa, wala na akong balak hanapin ang ama niya. Sagot ko. Kalimutan na lang natin siya. Kaya ko namang buhayin tong anak ko. Anak? Papaano kapag naghanap ng dading anak mo? Tanong ni Papa. Sinong ihaharap mo? Alangan namang bigla ka nalang humila ng lalaki at ipakilalang ama niya. Papa, wag na muna nating pag-usapan yun, okay? Mahinahong sabi ko. Bakit nga pala nandito? Pag-iiba ko ng usapan. Naghahanap ka ng menudo na galing sa handaan, hindi ba? Tanong nito at tumango naman ako. Ewan ko pero ilang araw ko nang gusto ng menudo. Pero yung galing sa handaan. Saktong-sakto. Birthday party ng kaibigan kong engineer at may handaan sa kanila. Isasama kita doon. May client din pala ako doon kaya't pupunta ako. Sama ako. Mabilis kong sabi. Wala na rin naman akong gaanong customer pa. Tinulungan ako ni Papa na isara ang tindahan ko bago kami tuluyang umalis. Mukhang mapaparami rin ang kain ko, lalo pat hindi pa ako nanananghalian. Kalahating oras ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa isang magandang bahay. Bumaba kami ni Papa ng kotse at pumasok sa loob ng gate. Pare! May lumapit sa amin na lalaking kaedaran ni Papa. Happy birthday, Nelson! Nakangiting bati ni Papa sa lalaki bago ito abutan ng isang pabango. Kinupit pa yatang pabango ko sa shop. Eto na ba si Amara? Bumaling sa akin ang kaibigan ni Papa. Abay ang laki-laki na. Huling kita ko sa kanya baby pa siya. Oo nga tapos ngayon may baby na yan sa tiyan. Tugon ni Papa at tumawa. Oo nga pala pare, nailuto mo ba yung menudo na nirequest ko? Nakakahiya, nirequest pa pala ni Papa yung menudo? Abay oo naman, para sa anak mo. Sagot ng kaibigan ni Papa. Happy birthday po. Nahihiyang bati ko. Pasensya na po kay Papa. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako dyan sa Papa mo. Tugon nito. Halika kayo sa loob at nang makakain na tayo ng tanghalian. Pumasok kami sa loob ng bahay. Medyo maraming tao kaya't nakahawak ako kay Papa. Nahihiya kasi ako. Maupo ka na, ikukuha kita ng pagkain. Sabi ni Papa. Naupo naman ako sa isang upuan sa sala, yung medyo malayo sa ibang bisita. Ilang sandali nga lang ay nakabalik na si Papa dala ang pagkain namin. Nang makaupo si Papa, ay nagsimula na akong kumain. Ang sarap! Sabi ko nang matikman agad ang menudo. Papa, ipagbalot mo ko ah. Wow! At ako talagang pambata mo sa mga kahihiyan. Sabi ni Papa bago mapailing. Natawa na lamang ako bago magpatuloy sa pagkain. Mr. De La Cruz, you're here. Napalingon kami ni Papa sa lalaking nagsalita. Mr. Maximo Laurent, nakangiting sabi ni Papa. Naibug ako nang wala sa oras ang kinakain ko nang mapagtanto ko kung sinong lalaking nasa harapan namin ni Papa ngayon. Anak naman! Sita sa akin ni Papa bago punasan ang kanyang sarili. Hindi ako nakasagot at nakay Maximo pa rin ang tingin ko. Naglalarong ngising ibinigay sa akin ito, kaya't napalunok na lamang ako. Ito na naman ang mapaglarong tadhana.
Sorry for that, Mr. Laurent. Tumayo si Papa at nakipagkamay kay Maximo. Should we discuss now our project together? Kahit mamaya na po, sagot ni Maximo. Nasa sa akin pa rin ang tingin. Magtatagal pa naman ako rito kaya't pwede tayong mag-usap maya-maya. Tumango si Papa at bumaling sa akin. Anak, siya yung client ko, si Mr. Maximo Laurent. Hindi mo na itatanong tito siya ni Sean. Yung tarantadong ex mo. Pakiramdam ko, naubusan ako ng dugo dahil sa sinabi ni Papa. Literal na mapaglaro talaga ang tadhana. Putik, ang nakabuntis sa akin ay ang tito ng ex kong walang hiya. Hay, nauutal kong sabi. It's nice to see you again, Amara. Kinilabutan ako dahil sa boses nito. Magkakilala kayo? Tanong ni Papa. Yeah, we already met a month ago. Tugon ni Maximo. Hindi ko lang alam kung naaalala pa ba ni Amara yon. Naaalala ko. Nag-iwan ka kasi ng pabaong hayop ka. Medyo matagal na. Hindi ko na maalala. Mahinang sabi ko bago umiwas ng tingin. Papa, kumain na po tayo. Ikinain ko na lamang kabang nararamdaman ko. Ramdam ko pa rin ang tingin ni Maximo sa akin kaya't bahagya akong pinagpawisan. Masama bang pakiramdam mo, anak? Tanong ni Papa. Umiling lang ako bilang sagot. Pagkatapos kumain ay nagpaalam si Papa na pupuntahan lang ang mga kasamahan niya. Sumama naman ako sa kanya dahil ayaw kong mapag-isa. Dahil siguradong lalapit sa akin si Maximo. Kahit saan pumunta si Papa ay nakasunod ako sa kanya. Anak, dinaig mo pang linta sabi ni Papa sa akin. Totoma kami ng mga kasamahan ko. Doon ka muna sa isang tabi. Masama sa iyo ang alak, lalo na sa apo ko. Mabilis akong umiling. Dito lang ako, Papa. Huwag mo akong paalisin sa tabi mo. Iiyak talaga ako. Abay, napapaano ka bang babae ka? Tanong nito. May problema ba? Hindi ako nakasagot nang sumulpot bigla si Maximo. Amara, can I talk to you? Tanong nito. Pag-usapan naman natin ang naging bonding natin 2 months ago. Anong bonding? Kalandian yun, hindi bonding. Mabait naman si Maximo, anak. Huwag ka matakot. Sabi ni Papa. Single rin yan. Niloko ka ng pamangkin kaya't ipagpalit mo sa dito. Papa! Inis kong sabi. Tumawa lang ito bago ko itulak-tulak. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumama na lang kay Maximo. Nakarating kaming dalawa sa garden at naupo sa isang bench. Tahimik lang ako at hindi nagsasalita. Sigurado akong naaalala mo ko, sabi ni Maximo bago may kuhanin sa bulsa niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pula kong panty. Remember this? Nakangising tanong niya bago iwagayway ang panty ko. Tumigil ka nga. Nahihiyang saway ko sa kanya. Oo na, naalala ko na. Pwede bang akin na yan? No, this is mine. Itinago niya ulit sa bulsa ang panty. So, si Sean palang ex mo? I didn't expect that. Pero hayaan mo na. Ex mo naman siya kaya't pwede na tayo. Anong pwede? Wala akong balak na makipagrelasyon ulit. Lalo pat may kaugnayan ka kay Sean. Sa lubong ang kilay na sabi ko. Ang nangyari sa atin, malaking kalandian lang. Kalimutan mo na lang yun, okay? No. May inilagay ako sa loob mo kaya't pananagutan kita. Seryosong sabi nito. Ang bastos ng bunganga nito Papaano kung may nabuo, ha? Meron na nga. Walang nabuo. Meron nga akong menstruation ngayon Gusto mo ba isampal ko sa iyong pasador ko? Masungit kong sabi sa kanya. May tiwala ako sa similya ko. Imposibleng walang nabuo. Sabi nito. Tara sa doktor. 2 buwan ang nakalipas kaya't pwede na nating malaman. Wala ngang nabuo. Galit kong sabi. Huwag kang makulit. Kakairita ka. Tumayo ako at bumalik kung nasaan si Papa. Naramdaman ko ang pagsunod ni Maximo sa akin pero hindi ko siya pinapansin. Papa, iuwi mo na ako. Walang ganang sabi ko sa kanya. Balik ka na lang ulit dito. O bakit? May nararamdaman ka ba?
Alalang tanong ni Papa bago tumayo. Ayos lang ako. Nakangiting sagot ko. Tumango si Papa bago harapin ang kanyang mga kainuman. Mga pare, hatid ko lang ang anak ko ha. Baka mamaya mapano pa sila ng apo ko. Sa sobrang lakas ng boses ni Papa, narinig ni Maximo ang sinabi niya. Gusto ko na lang biglang sikmuraan si Papa dahil sa inis. Wala palang nabuo ha. Nakangising sabi ni Maximo, kaya't napapikit na lamang ako. Kainis? Maximo's point of view. Pipito-pito ako habang nakatingin kay Amara mula sa labas ng shop niya. Sinasabi ko na nga ba't may mabubuo eh. Sinimot ko ba naman lahat eh. Bad mood pa rin si Amara sa tuwing susulpot ako sa harapan niya. Mukhang pinaglilihan niya ako. Hi baby. Malambing kong bati nang makapasok ako sa shop niya. Andito ka na naman? Singhal nito sa akin. Hindi ka ba titigil ha? Sinabi ko naman sa'yo, kaya kong buhayin tong anak ko. Hindi ka nga rin sure kung sa'yo nga ba ito nanggaling eh. Bakit? May iba bang gumalaw sa'yo maliban sa akin? Tanong ko at hindi nakasagot to. See? Ako lang pwedeng ama ng anak natin. At saka, ramdam na ramdam ko akong ama niyan eh. Wala akong pakialam. Umalis ka na. Inis na sabi nito. Huwag kang palaging galit. Baka maging magagalitin yan si baby kapag lumabas na. Mahinahong sabi ko. Let's be a family. Gusto mo bang ipakilala na kita sa buong angkan ko? Sinamaan ako nito ng tingin. Hindi. Hindi ako papayag na magkaroon muli ng ugnayan sa pamilya ni Sean. Ang sagwa rin tingnan dahil tito ka niya. So gwapo ako. Papaanong naging masagwa yun? Takang tanong ko. Isa pa, hiwalay na kayo ni Sean. May asawa na rin si Sean. Kaya't wala naman sigurong masama kung magkakatuluyan tayo. Hindi kita type. Matanda ka na. Inis na sabi nito. Hindi ako matanda ah. Nakasimangot kong saad. 33 pa lang ako. See? Matanda ka na nga. Tugon niya. Kaya ko pang gumawa ng 10 anak. Gusto mo bang subukan? Paghahamon ko sa kanya. Basta, matanda ka na. Umirap to sa akin bago huminga ng malalim. Anong dala mo? Tanong nito. See? Ganyan siya. Aawayin ako't lalaitin pero kapag nakita ang pagkain, medyo magiging mabait siya. Kahit ganon, ang ganda-ganda niya pa rin. Fruits and strawberry cake. Nakangiting sagot ko bago yun ilapag sa harapan niya. Kumain ka. Akong bahala rito kapag may customer. Masungit na hinablot niya lang ang pagkain bago maupo at tahimik na kumain. Grabe, ibang klase rin minsan ng trip niya. Bigla akong nakikita sa kanya si Mommy. Nawala ang pagtitig ko sana nang may pumasok sa shop niya. Natigilan naman ako nang makita si Sean. What are you doing here, Tito? Tanong nito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Balik kong tanong. I'm here to talk to Amara. Sagot nito. Hindi ako kumakausap ng hindi customer. Sabat ni Amara kaya't napalingon kami sa kanya. Kumakain pa rin to. Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Amara, I'm here to tell you something. Naglakad si Sean palapit sa counter. Amara, hindi buntis si Rika. Peke lang ang pagbubuntis niya para mapaghiwalay tayo. O anong gagawin ko? Tanong ni Amara. Magtatalon sa tuwa? Balikan ka? Sean, wala na akong pakialam sa inyo, okay? Tahimik na ang buhay ko kahit wala kayo ni Rika. Kayang-kaya ko ng sarili ko. Amara, kahit isang chance lang oh. Pagmamakaawa ni Sean. Subukan natin ulit. Pangako hindi na kita sasaktan. Sean, wala akong planong maging kabit mo. Sabi ni Amara. Maging masaya ka na lang kay Rika. Balita ko nga enjoy na enjoy ka sa honeymoon nyo eh. Nag-send pa sa akin ng video si Rika. Sarap na sarap kayong dalawa tapos sasabihin mong nagsisisi ka? Amara, umalis ka na nga sa shop ko. Pabango ang tinda ko kaya ayoko ng mabahong manloloko rito. Sabi ni Amara at tinuro pa ang pinto. Alis, tsupi. Sean! Bumukas muli ang pinto ng shop ni Amara.
Iniluwal naman ito si Rika na mukhang lukaret. Hindi pa nakakaalis ang isang mabaho, may dumating na naman. Sabi ni Amara. Napahinga ito ng malalim bago tumayo. Ano Amara? Nangangati ka ba kaya gusto mong maging kabit? Sabi ni Rika. Tumayo ako at akmang eksena pero humarang si Amara. Napakamot ako sa ulo ko. Ikaw ang makati sa atin, Rika. Anong akala mo sa akin? Low class na nagmamakaawa sa isang cheater na gawin niyang kabit? Namewang si Rika. Kung ayaw mo nga habol-habol sa akin nitong asawa mo, itali mo, dyan sa punja ng panty mo. Malandi ka! Mabilis ang pangyayari. Hinablot ni Rika ang buhok ni Amara. Umawat naman kami ni Sean. Ang pinapanigan ni Sean ay si Amara, kaya't inis ko siyang itinulak sa asawa niya. Buisit ka! Gigil na sabi ni Rika bago sipain sa tiyan si Amara. Mabilis nagdilim ang paningin ko. Sa isang iglap ay sakal-sakal ko na si Rika at hirap na hirap tong makahinga. Hindi ako nananakit ng babae dahil may nanay ako. Pero ngayon iisipin kong lalaki ka. Walang emosyong sambit ko sa kanya. Kapag may nangyari sa anak ko at kay Amara, papatayin kita. Pahagis ko siyang binitawan kay Sean bago binalingan si Amara na nakahawak sa tiyan. Hindi ako nagdalawang isip na buhatin to't nagmamadaling lumabas ng shop. Ipinasok ko sa kotse ko si Amara bago ako umikot patungong driver's seat. Are you okay, baby? Tanong ko habang nasa biyahe. Ayos lang ako. Nakangiwing sagot nito. Kaso natatakot ako eh. Sinipa ni Rika yung tiyan ko. Baka mapano yung baby natin. Pupunta tayong ospital. Sagot ko bago hawakan ng kamay niya. Kumalma ka, walang mangyayari sa inyo ng anak natin. Nang makarating sa ospital ay binuhat ko siyang pababa. Halata kasi ang panginginig niya kaya't alam kong takot na takot siya. Dinala siya sa emergency room at sumama naman ako. Doc, how was our baby? Tanong ko habang hawak ang kamay ni Amara. Wala naman akong nakikitang problema. Sagot ng doktor. Okay lang ang baby niyo. Pero mag-iingat pa rin sana kayo sa susunod. At baka may mangyari ng masama sa baby. Nakahinga ng maluwag si Amara kaya't napangiti ako. Mas kabado ko kay Amara pero kailangan kong ipakitang kalmado ko. At baka mahimatay ako. See? Malakas ang baby. Nakangiting sabi ko. Pero kung may nangyaring masama sa inyo, papatayin ko talaga si Rika. Pasensya ka na. Sobrang naging reckless din ako kanina eh. Muntik nang may mangyaring masama sa anak natin. Guilty na sabi nito. Wala kang kasalanan, okay? Tama lang ang ginawa mong pagsagot sa dalawang pangit na yon. Malambing kong sabi. Sige na, magpahinga ka na muna. Tumango ito bago pumikit. Kinuha kong cellphone ko at tinext ang sekretary ko na magpunta sa shop ni Amara para isarado yon. Baka manakawan pa kasi si Amara. Gutom na ako, sabi nito bago himasin ang kanyang tiyan. May alam akong kainan. Nakangiting sabi ko. Pwede ka nang i-discharge kaya kung kaya mo na, alis na tayo. Bayad naman ang bills mo at nakuha ko ng mga vitamins mo. Thank you. Nakangiting sabi niya. Nagmuni-muna ito saglit bago siya nag-aya. Sa biyahe ay tahimik lamang ito habang patingin-tingin sa dinaraanan. Teka, bakit nandito tayo? Tanong nito. Dito tayo kakain. Nakangiting sagot ko. Bakit dito? Sa bahay ng lola ni Sean? Inis na tanong nito. Niloloko mo ba ako, Maximo? May family dinner kami at magiging parte ka na ng pamilya kaya't dinala kita. Kaswal kong sagot. Maximo! Baby, calm down. Inihinto ko ang kotse bago hawakan ng kanyang kamay. Pinapunta ko ang papa mo rito. Huwag ka mag-alala, okay? Magiging maayos din ang lahat. Bumaba kang mag-isa mo. Inis na sabi nito. Baby, you have two options. Bubuhatin kita o sabay tayo maglalakad. You choose. Nakangiting sabi ko. Malakas ako nitong hinampas sa braso bago pa dabog na bumaba. Natawa naman ako at bumaba na rin ang sasakyan. Come on, don't be mad na. Malambing kong sabi. Mabait ka na sa akin kanina eh. Joke lang yon.
Singhal nito sa akin. Nakakainis kang matanda ka. Baby, that's a foul. Maktol ko. Matanda ka naman talaga. Hinubad nito ang sandals niya at ibinalibag sa akin. Mabilis ko namang inilagan yon. Amara, tama na. Dinampot ko ang sandals niya bago naglakad palapit sa kanya. Baka mapano pa si baby natin. Kalma ka muna. Hindi ito kumibot umirap. Lumuhod naman ako't isinuot ang sandals niya sa kanya. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Hinawakan ko ang kamay niya. Tito ako ni Sean, pero hindi ako manloloko. Hindi ito kumibo kaya hinila ko na lang siya papasok ng bahay. Dumiretso kami sa dining at natigilan ng mga tao doon nang makita kami. Nandoon na rin ang papa ni Amara. Kumpleto lahat sila. Kahit si Rika na sinakal ko at si Sean ay nandirito rin. Anak! Kumaway ang papa ni Amara sa kanya. Bakit magkasama kayo? Tanong ni Daddy. Hindi ako sumagot at pinaghila lang ng upuan si Amara. Napagigitnaan naming dalawa ang papa ni Amara. Maximo, ano bang importante mong sasabihin? Tanong ni Mommy. Magiging daddy na ako. Masayang anunsyo ko. Naibugan naman nilang iniinom at kinakain nila. Napaubo rin sila at hindi makapaniwala dahil sa sinabi ko. Pardon? Kunot noong sabi ni Daddy. Magiging daddy na ako. Anunsyo ko. Napanganga naman sila at napakurap-kurap. Medyo nakaka-offend ang reaksyon nila. Parang wala akong karapatang sumaya. Congratulations, Mr. Laurent. Kinuha ni Papa ni Amara ang kamay ko at shinake hands yun. Siguradong magiging maganda ang lahi mo. Siguradong sigurado ho. Nakangiting sagot ko. And who's the mother of your child? Seryosong tanong ni Kuya Maki. Si Amara. Masayang sagot ko. Ang kamay ng ama ni Amara na nasa palad ko ay napunta sa leeg ko. Madiin akong sinasakal nito kaya't napahawak ako sa kamay nito. Katapusan ko na yata. Papa! Pag-awat ni Amara sa ama bago ito hilahin palayo sa akin. Napaubo-ubo naman ako at mabilis na naghabol ng hininga. Feeling ko, nakita ko si Lord ng 5 segundo. Ramdam na ramdam kong gusto kong tuluyan ng ama ni Amara. Grabe si father-in-law. Tito, what's the meaning of this? Sa lubong ang kilay na tanong ni Sean. Nakatayo na ito't baka sanggalit sa mukha niya. Tanong mo sa pagong. Pilosopong sagot ko bago himasin ang leeg kong sumasakit. Amara, niloloko mo rin pala ako? Sabi ni Sean kay Amara bago peking natawa. Binato ito ng sandals si Amara sa pusa muka. Hindi ko susundan yung yapak mo. Inis na sabi ni Amara. Wala na tayo nang akitin ako ng tito mo. Amara, hindi kita inakit. Na love at first sight tayo sa isa't isa. Parang batang sabi ko. Tingnan mo, malandi ka talaga. Tinuhog mong magtito. Sabi ni Rika. Abay, mas malandi ka. Tinuhog mo yung ikakasal na. Singhal ng ama ni Amara kay Rika. Tinuring pamanding kitang anak tapos tinrider mo si Amara ko. Pwede bang kumalma muna tayong lahat? Nagsalita si Mami. Aatakihin yata ako sa mga pangyayari. Kumalma naman kaming lahat at muling naupo. This time, si Amara nang nakagitna sa amin ng papa niya. Baka kasi bigla akong saksakin ng tinidor ng father-in-law ko. Lilinawin ko lang ho. Hindi ko ho tinuhog ang magtito. Hindi ko naman po alam na tito ni Sean si Maximo. Sabi ni Amara. Hindi rin ho ako nakipagsiping sa iba na kami pa ni Sean. Wala na ho kami ni Sean nung araw na yon. Tama. Sang-ayon ko. Hindi ko rin alam na siya palang pakakasalan ni Sean. Forever talaga kami ni Amara kaya wala na tayong magagawa doon. Kung may tutol ngayon, lumayas na kayo sa pamilyang to. Ikaw ang palalayasin ko kapag hindi ka pa tumahimik. Banta ni Mami kaya't napanguso ako. Bumaling ang tingin ko kay Amara. Iha, kahit kailan hindi ka namin pinag-isipan ng ganon. Masaya nga ako dahil lumitaw ka rito. Gustong-gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Amara. Masaya ako dahil hindi ka nagpakamartir sa apo ko. Masaya ako dahil masaya ka ngayon.
Thank you po, tita. Naiiyak na sabi ni Amara. Pero, sigurado ka na ba kay Maximo? Tanong ni Mommy. Mabait yang si Maximo. Tiwala naman akong hindi ka sasaktan yan. Kaso abnormal yan. Sira ulo yan. Parang batang umasta. Galayan at masarap hampasin ng tungkod yan. Lahat yata ng paninirang puri na tanggap ko mula sa kanya. Lumingon sa akin si Amara. Titingnan ko po muna. Mukha naman hong masyaga siya. Sabi ni Amara kaya't napangiti ako. Huwag kang ngumiti dahil hindi pa tayo okay. Sabi ng papa ni Amara. Kaya nawala ang ngiti ko. Pasado ang lahi mo pero kikilatisin pa kita. Nakangusong tumango naman ako. So, welcome to the family again, Amara. Nakangiting sabi ni Daddy. I can't believe this. Padabog na tumayo si siya na tumingin kay Amara. I will win you back, Amara. Pagkatapos siyang sambitin yon, ay mabilis siyang umalis. Sumunod naman sa kanya ang lukarit niyang asawa. Asa naman siyang mananalo siya. Bulong at mayabang nang umisi ako. Akin lang si Amara ko, Manahimik ang matanda ka dyan. Singhal sa akin ni Amara at siniko ako. Pinagtutulungan nila akong lahat. Masyado na akong aping-api rito. Amara's point of view. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis dahil sa nangyari sa buhay ko. Grabeng plot twist to. Hindi ko kinakaya. Hi baby. Mukha agad ni Maximo ang bumungad sa akin nang mabuksan kong pinto. May dala na naman tong basket ng prutas. Napakunot noo ko dahil may dala rin tong baby walker. Bakit may baby walker ka? Kunot noong tanong ko. For our baby? Patanong nitong sagot. Iyahampas ko sa'yo yan. Ang OA mo ah. Umirap ako bago siya talikuran. Pumasok ka na nga. Nauna akong maglakad at alam kong sumunod to sa akin. Dumiretso ako sa kusina at nakita ko si Papa na naghahanda ng almusal ko. Anak! Akala ko akong sasalubungin ito. Pero kay Maximo ito sumalubong. Kaya't napasimangot ako. Kunwari pa si Papa nung araw na ayaw kay Maximo. Pero isang linggo lang. Parang si Maximo na ang anak niya. Mas mukha pa nga silang mag-ama. Tandem na tandem rin sila sa pang-aasar sa akin. Hindi ko pinansin ang dalawa at akmang uupo na. Pero may nag-doorbell na naman. Inis naman akong pumunta muli sa pinto at binuksan yon. Hi! Nakangiting bati ni Sean na may dalang flowers. Flowers for you. Sean, ibigay mo yan sa asawa mo nang hindi sumugod rito. Walang ganang sabi ko bago padabog na isinarado ang pinto. Bumalik ako sa kusina at nagkukulitan pa rin ng dalawa. Napailing ako bago maupot nagsimulang kumain. Hindi man lang kami hinintay? Sabi ni Papa bago sila naupo ni Maximo. Ang dadaldal nyo kasi. Inis at masungit kong sabi. Ang sungit naman agad ng buntis ko. Sabi ni Maximo. Papasyal na lang kita pagkatapos kumain. Magbubukas ako ng shop. Sagot ko. Ako nang bahala sa shop. Nakangiting sabi ni Papa. Day off ko ngayon kaya mag-date na muna kayong dalawa. Pumayag ka na anak. Pogi naman ako eh. Fine. Sabi ko na lang para matapos ng pangungulit nilang dalawa sa akin. Pagkatapos kong kumain ay nagtungo ako sa kwarto ko. Naghanda ako ng damit bago pumasok sa banyo at naligo. Saglit lamang akong naligo dahil medyo malamig ang tubig. Hindi ko maiwasang mapabangis-ngis nang humarap ako sa salamin at tanging panty at bra lamang ang suot. Kapag nakatagilid ako mahahalata ng baby bump ko. Ang cute lang tignan. May baby. Hinaplos ko ang tiyan ko. Excited na akong makita ka anak. Matagal kong pinagmasdan ng tiyan ko bago ako nagbihis. Siyempre nagpicture muna ako bago tuluyang magbihis. Nang makababa ako'y nakita ko si Maximo sa sala na matyagang naghihintay sa akin. Ang ganda-ganda naman ng buntis ko. Nakangiting sabi nito sa akin. Inirapan ko lang siya para itago ang ngiti ko. Ibang-iba siyang mag-compliment.
Mahihimigan talaga ang pagiging sincere. Nagpaalam kami kay Papa bago kami umalis. Sinigurado talaga ni Maximo na maayos ang seatbelt ko bago niya paandarin ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Saan mo ba gusto? Balik na tanong nito. Kahit saan mo gusto, pupunta tayo, okay? Amusement park. Nakangiting sabi ko. Gusto ko ng cotton candy galing sa amusement park. Ibang klase mag-cravings ang buntis ko. Natatawang sabi nito. Hindi ko na siya kinibot, nagsimula nilang magpicture. Hindi ako nakontento na cellphone ko ang pinang-picture ko. Kaya't pati cellphone ni Maximo ay nagpicture ako. Kalahating minuto lamang ay huminto ang sasakyan namin sa isang amusement park. Bumaba kami ni Maximo at pumasok sa loob. Maximo, parang bagay sa iyo to. Kinuha ko ang isang color pink na cat headband at isinuot sa kanya. Hala, ang cute! Mukhang si Maximo ang pinaglilihihan ko, kaya siguro inis at tuwang-tuwa ako sa kanya. Makakatanggi pa ba ako sa'yo? Natatawang sabi nito. Binili niya yung headband. Binilhan niya rin ako para match daw kaming dalawa. Pinagtitinginan si Maximo ng mga tao habang naglalakad kami. Pero wala namang pakialam ang lalaki at mukhang feel pa nga ang headband na suot. Amara! Napahinto kami ni Maximo nang masalubong namin si Sean. Anak ng tokwa, hanggang dito ba'y nakasunod siya? Mamaya sugurin na naman ako bigla ni Rika. Sean, sinabi ko na sa'yo wala na talaga. Mahinahong sabi ko. May asawa ka na, kaya't pakiusap lang tumigil ka na. Amara, mamamatay ako kapag nawala ka. Sabi nito. Eh di mamatay ka. Sabat ni Maximo kaya mahina ako siyang hinampas. Sean, hindi ka ba marunong umintindi? O gusto mong ihulog pa kita mula sa itaas ng Ferris wheel? Pwede ba? Huwag kang makialam. Sabi ni Sean kay Maximo. Kaya pala gano'n na lamang ang suporta mong pakasalan ko si Rika. Kasi gusto mong sulutin si Amara. Mga agaw ka. Manliloko ka naman. Singhal ni Maximo sa pamangkin. Hindi ko inagaw si Amara sa'yo. Nagloko ka, hindi ba? Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong sisihin si Amara kung bakit siya nahumaling sa akin. Bahagya akong nasa mid sa laway ko dahil sa sinabi ni Maximo. Hindi talaga makapagsalita nang hindi pinapasok ang kalukuhan niya. Mahina akong napamura nang makita si Rika. Agad na akong kinulong ni Maximo sa bisig niya na parang pinoprotektahan ako. Halika ritong babae ka. Kahit anong protekta ni Maximo, ay nahila nito ang buhok ko. Hindi naman ako binitawan ni Maximo. Buntis ka na, kinakalantari mo pang asawa ko. Hindi ka na nahiya. Napabitaw to sa akin nang hilahin siya ni Sean. Rika, mahiya ka naman. Galit na sita ni Sean sa kanya. Sinampal ni Rika si Sean. Ikaw ang mahiya. May asawa ka pero ibang babae ang hinahabol mo. Akmang susugurin ako ni Rika, pero kinaladkad na siya ni Sean. Napahinga ako ng malalim bago lumayo kay Maximo. Sasakalin ko talaga ulit yung babaeng yun. Gigil na sabi ni Maximo bago ayusin ang buhok ko. Kapag natsyempohan kong dalawa, kikidnapin ko sila at itatapon sa isang isla na walang barko, eroplano o anumang sasakyan na makakapagpaalis sa kanila dun. Natawa naman ako. Halatang galit na galit talaga siya pero pilit niyang kinakalma ang sarili niya. Okay na, nakangiting sabi ko. Sigurado naman akong titigil na si Sean sa paghahabol sa akin. Ang ganda-ganda mo kasi, sabi nito. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang hindi pinapansin ng mga taong nakatingin sa amin. Nakakita kami ng cotton candy at agad naman akong binili ni Maximo ng marami. Alis na tayo? Sabi ko habang kinakain ng isang cotton candy. Talagang cotton candy lang ang habol mo rito? Tanong nito at nakangiting tumango naman ako. Natawa naman to bago kami umalis doon. Hindi ko na alam ang susunod naming pupuntahan dahil masaya lang ako sa pagkain ng cotton candy. Medyo masakit pa rin ang anit ko dahil sa pagsabunot ni Rika sa akin. Nilingon ko si Maximo para subuan ng cotton candy. Pero natigilan ako nang makita ang mahabang kalmot na nasa kanyang braso. Kinalmot ka ni Rika, sabi ko sa kanya.
It's okay. Nakangiting sabi niya. Hindi naman masakit, lalo na kapag kinis mo. Hindi naman ako nagdalawang isip na halikan yon. Halatang natigilan si Maximo dahil sa ginawa ko. Ilang sandali lamang ay malakas tong napatawa kaya't nagulat ako. Grabe, mas lalo mo talaga akong binabaliw sa'yo. Manghang sabi nito. Buti na lang talaga't hindi kita naging pamangkin. Natawa na lamang ako at sinubuan siya ng cotton candy. Maya-maya lamang ay huminto ang sasakyan niya sa mansyon ng mga magulang niya. Nag-text si mommy, ipinagluto ka raw niya ng cupcake. Nakangiting sabi niya. Bumaba kaming dalawa ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Napahinga ako ng malalim nang makita doon si Sean. Ito na naman. Amara, can we talk? Tumayo ito malapit sa akin. Sean, kalilimutan ko na talagang pamangking kita. Seryosong sabi ni Maximo. Okay lang, Maximo. Nakangiting sabi ko. Gusto ko rin talagang makausap siya ng personal at nanggigigil na ako sa kanya eh. Magsasalita sana si Maximo pero pinutol ko yun sa pamamagitan ng halik. Mayabang naman itong umisi kay Sean. Ang lakas mang asar. Lumabas ako at nagtungo sa garden. Ramdam ko namang nakasunod sa akin si Sean. Amara, wala na ba talagang chance? Tanong ni Sean. Hindi ka ba nangihinayang sa 8 years natin? Siyempre, nangihinayang kasi ang tagal nating nagsama eh. Sagot ko. Pero alam mo, mukhang ikaw ang hindi nang hinayang. 8 years na tayo pero sinayang mo. Konting push na nga lang pero ikakasal na tayo kaso niloko mo ko eh. Plinano lang yun ni Rika. Pero nag-enjoy ka. Putol ko sa sasabihin niya. Alam mo, Sean, I deserve someone better. Nagawa mo ng isang beses at alam kong kaya mo ulit gawin yun sa pangalawang pagkakataon. Magpakasaya ka na lang sa asawa mo, Sean, dahil kawawa rin si Rika eh. Hindi ako nagsisising minahal ka at hindi rin ako nagsisi na binitawan kita bago pa ako tuluyang maitali sa'yo. Tama na, Sean, okay? Ako lang ang napapagod sa'yo eh. Amara, mahal na mahal kita eh. Tumulo ang mga luha nito. Sana, inisip mo yan nung tayo pa. Mapait kong sabi. Sean, marami ring kulang sa'yo nung tayo pa. Pero hindi naman ako naghanap ng iba. Ikaw ang hindi marunong makontento sa ating dalawa. Napahinga ako ng malalim. Masaya na ako, Sean. Masaya na ako sa piling ni Tandang Maximo. Isang ngiti ang binigay ko sa kanya bago siya talikuran at maglakad papasok ng bahay. Pinakiramdaman ko ang sarili ko kung may sakit ba sa puso ko pero wala. Magaan lang ang pakiramdam ko. Sinaktan ka ba niya? Tanong ni Maximo na may dalang sandok. Anong gagawin mo dyan sa sandok? Nakataas ang isang kilay na tanong ko. Ihahampas ko sa pamangkin kong mapurlang utak. Sagot niya. Ang tanda-tanda mo na, isip bata ka pa rin. Inirapan ko siya bago maupo. Baby, hindi pa ako matanda. Parang batang maktul nito. I'm just 33 and I already told you. Kaya ko pang 10 anak. O edi ikaw ang magbuntes. Pagsusungit ko sa kanya bago kumuha ng cupcake at nagsimulang kumain. Kung pwede lang baby eh. Tugon nito. Tapos, ikaw naman ang bubuntis sa akin. Parang batang humagik-hikto kaya't inagaw ko sa kanya ang sandok at ipinukpok sa kanya. Parang batang napahawak naman to sa kanyang ulo habang bubulong-bulong. May sinasabi ka? Mataray kong tanong sa kanya. I love you, buntis. Nakangiting sabi nito kaya't natigilan ako sa pagtangkang pukpukin ulit siya ng sandok. Super mahal na mahal kita at ang baby natin. Inirapan ko lang siya at tinalikuran. Napangiti na lamang ako ng palihim habang kumakain ng cupcake. Nakakainis. Iba pala magpakilig ang matandang gurang. Maximus point of view. Masaya ang lahat ngayon dahil birthday ko. Ako lang hindi masaya dahil tatanda na naman ako. Mas lalo tuloy ako nga asarin ni Amara ko. Happy birthday, gurang! Bati ni Amara sa akin. Salamat bata na may bata sa tiyan. Tugon ko.
Bumungis-ngis lamang ito bago ko bigyan ng halik sa pisngi. Tila nawala naman ang pagkaasar ko at napalitan ng halik. Ibang klase talaga ang halik ng isang amara. Pabebe kang matanda ka, sabi ni Ate Maxine. Mas matanda ka sa akin ate, nakangising sabi ko. Ihampas ko tong cake sa mukha mo, gusto mo? Banta nito at umakmapang ihahampas ang hawak niyang cake sa mukha ko. Huwag niyong awayin at birthday naman, sabat ni Mami kaya't napairap na lamang si Ate Maxine. Kapag birthday ko, nanunumbalik sa akin ang pagiging sweet ni Mami. Nararamdaman kong bunso niya talaga ako tuwing birthday ko. Hindi kasi siya Amazona at palaging mukhang stress sa akin. Tuwing hindi ko kasi birthday, kulang na lang isaksak niya sa akin yung tungkod niya. I-blow mo na yung candle mo, tanda, sabi ni Amara. Bilisan mo na para makapag-beach na tayo. Excited pang sabi nito. Wala kasing ganap sa bahay dahil nagyaya si Mami at Daddy na mag-outing sa Boracay. Magboborakay kaming buong pamilya. Siyempre kasama ang papa ni Amara. Nang mahipan ko ng kandila ay mabilis nagsialisan ng pamilya ko. Kaya't napailing na lamang ako. Mga excited mag-Boracay. Tanda, tara na! Excited na aya ni Amara. Gusto ko na mag-swimming. Nagtatalon to kaya agad ko siyang sinaway. Mauna ka na sa baba, kukuhanin ko yung mga gamit natin. Nakangising sabi ko. Careful ah. Tumango lang ito. Pumasok ako ng kwarto namin ni Amara at kinuhang gamit namin. 1 linggo kami ron kaya't marami kaming dalang mga gamit. Bumaba ako bitbit ang 4 na maleta na punong-puno ng gamit namin ni Amara. Hindi ko maiwasang matawa nang makitang pamilya kong nakapang beach outfit na. May suot-suot ding mga salbabida ang mga ito. Pati si Amara may salbabida sa tiyan. Sigurado akong si Papa Almario ang pasimuno nito. Let's go Boracay! Masayang sabi ng papa ni Amara. Feel na feel ang kulay pink na salbabida. Ano ba yan? Kalmahan niyo muna. Natatawang sabi ko. Aba hindi naman pwedeng nakaganyan kayo sa airport. Paimpisin niyo muna yan. Private plane naman ang sasakyan natin, sabi ni Daddy. Ayos lang to, huwag ka mag-alala. Oo nga naman, sang-ayon ni Papa Almiro bago akbayan si Daddy. Napagod kami nitong si Balae kong hipan lahat ng salbabide. Kaya masakit sa pride namin kung paiimpisin nyo. Tumango na lamang ako para wala na silang masabi. Lumabas kami ng bahay at dumiretso na sa van. Pahirapan pa kami dahil sa salbabida nila at mga gamit namin. Ma'am, baka tamaan niyo si Rika. Sita ni Sean sa ina. Buntis na si Rika. This time ay hindi na pagpapanggap. Magmula nang mabuntis ng totoo si Rika, tinigilan ni Sean si Amara at mukhang nagkakamabutihan na naman sila ni Rika. Kahit ganun, hindi ko pa rin sila napapatawad na dalawa. Bata, ayos ka lang ba? Tanong ko kay Amara bago ayusin ang salbabidang nakapatong sa hita naming dalawa. Gusto mo, paimpisin muna natin ang salbabida? Sige, pero ikaw ang magpapalobo niyan mamaya ah. Sabi nito at tumango lamang ako. Maya-maya lamang ay umandar na ang van. Nagsimula nang mag-ingay ang iba. At ang ama namin ni Amara ang mga nangunguna. Amara anak, payag ka naman bang makadali si papa mo ng Amerikana doon? Tanong ng papa ni Amara sa kanya. Sige lang papa, basta yung mabait. Tugon ni Amara. Sinilip ko sila Papa Almiro. Tinuro nito si Daddy at tinawanan. Hindi makapambabae. Pangaasar nito kay Daddy. Byudo. Pangaasar naman ni Daddy kay Papa. Natawa na lamang kami. Ganyan palagi ang dalawang yan. Paborito nilang asarin ang isa't isa. Nang makarating kami sa airport ay bumaba kami ng van at pumasok sa loob. Dala ang mga gamit namin. Pinagtitinginan kami ng mga tao dahil sa mga kasama kong halata mo na talagang mag-outing. Inassist kami ng staff namin na nando doon at agad pinadiretso sa private plane ng pamilya. Sleep ka na muna bata, sabi ko kay Amara nang makaupo kami sa upuan ng eroplano. Gusto kong makita ang mga ulap, sagot nito bago haplusin ang tiyan niya. Tumango lamang ako bago lagyan ng pillow neck ang kanyang batok. Medyo may umbok na ang tiyan ni Amara. Kaya madalas kapag natutulog, gusto kong katapat ng ulo ko ang tiyan niya.
Ang makakatulog ihahagis palabas ng eroplano ah. Malakas na sabi ni Papa Almario, kaya't nagkatawanan kami. Si Amarang pinatutulog ko, pero sa huli, ako ang nakatulog. Nang magising ako saktong kalalapag lamang ng eroplano sa airport. Tumingin ako sa relo at nakitang 3:00 na ng hapon. Hindi pa kami nanananghalian. Mga bandang 9:00 kasi kami umalis ng bahay. Kain muna po tayo. Aya ako sa kanila. Gutom na si Amara. Nagsang-ayunan ng lahat kaya't dumiretso muna kami sa isang restaurant. May van na sumundo sa amin kaya't hindi na kami nag-commute pa. Anong gusto mong kainin? Tanong ko kay Amara. Hoy, sagot mo lahat ha. Birthday mo naman. Sabi ni Kuya at tumango na lamang ako. Kahit ano na lang, basta gusto kong kumain. Sagot niya. Nag-order kami ng pagkain at nang dumating ay nagsimula na kaming kumain. Tignan mo si siya no, alagang-alaga sa asawa niyang bruha. Bulong sa akin ni Amara kaya't napatingin ako sa pamangkin ko. Why? Are you jealous? Baling ko kay Amara. Sinikmuraan naman ako nito kaya't napaubo ko. Kaselos-selos bang dalawang yan? Inis na tanong nito. Hindi na nga kita bibigyan ng mga chismis? Sorry na. Natatawang sabi ko. Ang hirap mag-joke sa buntis na bata. Mahirap namang mag-chismis sa matanda. Sabi nito bago umirap. Natawa na lamang ako bago kurutin ang pisngi niya. Ang sarap talaga niyang asarin. Pero ako naman ang napipikon madalas. Pagkatapos kumain ay dumiretso na kami sa resort. Hindi pinansin ng mga kasama namin ang mga gamit. At mabilis na tumakbo patungo sa dagat. Napakamot naman ako sa ulo ko at nagpatulong na lamang sa mga staff. Mabuti nga't hindi muna sumama si Amara sa kanila dahil susundan ko talaga siya. Ang ganda ng room natin! Nakangiting sabi ni Amara nang makapasok kami sa kwarto naming dalawa. Pinili ko talaga to para sa'yo. Sagot ko. Alam ko kasing mahilig ka sa dagat na view. Thank you, tanda. Birthday mo pero pinasasaya mo ko. Nakangiting sabi nito bago ko dambahin ng yakap. Kaligayahan ng isang batang kaligayahan ko. Nakangiting sagot ko. Inayos muna namin ni Amara mga gamit namin at nagpalit kami ng damit bago kami lumabas. Nakatupi si Amara at hindi ko maiwasang mamangha sa kagandahan niya. Ang cute niya sa baby bump niya. Ang ganda naman ng buntis ko. Nakangiting sabi ko habang naglalakad kami palapit sa dagat. Kaya nga palaging may nagagalit sa'yo eh. Nakangising sagot nito. Natawa naman ako bago siya halikan sa pisngi. Lumusong kaming dalawa sa dagat. Nakakapit si Buntis sa akin dahil medyo malakas ang alon. I love you, Buntis. Malambing kong sabi. I love you, tanda. Nakangiting tugon nito. Nag-enjoy lang kaming dalawa sa dagat. Nagbabasaan kami't paminsan-minsan ay naghahabulan. Hindi naman yung literal na habulan at baka mapaanak siya kagad. Pagod na ako, sabi nito bago maupo sa buhanginan. Are you okay? Malambing kong tanong bago pumwesto sa likuran niya at isandal siya sa dibdib ko. Ang mga kamay ko ay nakapatong sa baby bump niya. Do you want water? Umiling ito. Ayos lang ako. Masyado lang ako nag-enjoy. Tumango lamang ako bago siya hawakan sa bewang. Tahimik lang kaming dalawa habang nakatingin sa mga taong naliligo sa dagat. Amara, pinagsisisihan mo bang nangyari sa ating dalawa? Biglang tanong ko. Nung una, oo. Sagot nito. Kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Kung may patutunguhan ba to? Pero nang makilala kita ng tuluyan, nagbago na yung pananaw ko, Maximo. Masaya ako sa nangyari sa atin at masaya ako na ikaw ang ama ng baby ko. Napangiti naman ako. Mahal na mahal kita, Amara. Mahal na mahal din kita, Maximo. Tugon nito bago tumayo. Alika sa room natin. May special gift ako sa'yo. Mabilis naman akong tumayo dahil sa excited ako. Malapit na kami sa entrance ng hotel. Pero bigla naming nakasalubong si Sean at Rika. Eto na palang mga pamangkin natin eh. Nakangising sabi ni Amara sa kanila. Natawa naman ako. Shut up!
Inis na sabi ni Rika bago umangka kay Sean. Huwag ka mag-alala, hindi ko mas gusto ko itong matandang nasa tabi ko eh. Babush! Hinila ko ni Amara papasok ng hotel. Nang makarating sa hotel room namin ay bigla ako nitong itinulak sa kama na ikinagulat ko. Napalunok ako nang hubaran nito ang kanyang swimsuit. Bata! Tanging na isambit ko. Happy birthday, tanda! Nakangising sabi nito bago kumandong sa akin paharap na walang kahit na anong saplot. Agad ko namang ipinwesto ang kamay ko sa likuran nito para hindi siya mahulog. Tanda, salamat at dumating ka sa buhay ko. Sigurado akong magiging mabuti kang asawa at ama. Kaya pakasal na tayo. Nagpo-propose ka? Tanong ko habang nakatingin sa malulusog niyang dibdib. Hinawakan nito ang baba ko bago iangat ang mukha ko. Magkasalubong ang tingin naming dalawa. Oo, nakangiting sabi niya. This is my birthday gift for you, tanda. Napangisi ako bago patakan ng halikan liig niya. This is the best birthday gift ever, bata. I love you so much. At pangako kong magiging mabuting asawa ko sa'yo. At ama sa magiging anak natin. Happy birthday again, tanda ko. Imbis na sagutin ko ay sinakop ko na lamang ang kanyang labi. Hindi ako nagsisi sa mga nangyari sa amin ni Amara. Kung pangit man sa paningin ng iba, wala akong pakialam. Ang mahalaga lamang sa akin ngayon ay makasamang babaeng mahal na mahal ko. At si Amara de la Cruz yun. Wakas!